Hello. Mayong buntag mga kaigsunan. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid, at purihin ang Panginoon. Kinsa bay dili makasabot dire og Cebuano, Bisaya, palihog isang kamot. Ha? Wala dire. So magbinisaya na ta. Ayun. Okay, so hangyoon na to ang mga kaigsunan nga mga Bisaya nga sagulan nato ning Tagalog. Noon dire sa ato nga pagtuon karon, this our morning devotional. English man ni ang naa sa PowerPoint. Okay, so welcome po sa lahat. Ay ako pala ang ni-welcome nyo dahil late po ako. Pasensya po kayo. Now, ang theme ng ating camp meeting is revealing God's glory through the right arm of the gospel. And at tayong pong lahat ay alam po natin yung right arm of the gospel. We all know what is the right arm of the gospel. No other than the health ministry, the health message. So, may lecture. Sa ako nga lecture mga kapatid, yung aking lecture ay tungkol po sa revealing God's glory in New Start presentation. At lahat po tayo, alam na po natin itong New Start. But the question is, atin po bang ipinakita yung God's glory doon po sa New Start presentation? Kailangan po ay bawat punto ng ating presentation ay makita po yung pag-ibig ng Diyos na wala pong iba, doon lang po makikita sa cross. Kaya revealing God's glory in New Start presentation, but this time, ang akin lang pong ibahagi para po sa, ang mensahe po ng Panginoon para sa atin sa devotional na ito ay introduction. Introduction po ito, pasensya po ha. Nasaan ba yung banda? Actually, yung lecture, mayroon pong introduction, part 1, tungkol po sa new, what is new, and part 2, star. Pagka wala pong T, star lang po. So, new star, mga sikat po yon. Magaling mag-lecture, including myself. Kailangan po yung mayroon pong T. At lahat po tayo, alam po natin yung T, trust in divine power, trust in God. So, yun po ang introduction ng lecture. Pero ngayon, hindi po ito lecture. At kaya, mayroon pong pag-aaralan po natin. Alang-alang po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. So, ang aking pangalan, yun po, at ang aking nickname, Boy. So, yung family name ko ay Fat. Ito po yung aking pamilya. Praise God kasi kasama ko sila. Nandun pa sa tent. Pagod na pagod. Tumulong kahapon yung misis ko sa kitchen. So, yun pong aming tawag nito, address. Malapit po kami sa Turil. And ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na gawain ay nasa Adventist Hospital, Davao. Hindi na po yung sanitarium ha. Kaya pasensya po kayo kung hindi ko nababanggitin yung sanitarium. Pero marami pong nag-text sa akin, nasa sanitarium po pala kayo, hindi Adventist Hospital po. Pero dati ay sanitarium. So hindi ko na po emphasize sa inyo kung bakit nagkagana. Now, so praise God, I meet Doc Buti here. So good morning, Doc. Praise God. And dahil kasama ko po yung ating head chaplain doon sa Adventist Hospital Davao, si Pastor Sabandal. Kaya ang aming ni-lecture po, ito pong New Start Lifestyle Program. So daily po yon, except maliban po sa Sabas. And okay, so ito po ang ating i-lecture. Sa lecture po ito. Pero ang ating pag-aralan ngayon, itong right arm of the gospel. Sa pag-umpisa po sa ating pag-aaral, nais ko pong inanyahan ang lahat na manikluhod sandali for a short prayer. Our most gracious Heavenly Father, once again, we come before Thee at this throne of grace. As we start to study Thy words, please give us heavenly wisdom. Let Thy Holy Spirit dwell in us and use me
now as thy instrument. Thank you, Holy Father. In Jesus we pray. Amen. So, mga, sandali lang. Bakit na ako, nawala na. Okay, so dahil ito po ang tema ng ating camp meeting, this is the theme of our camp meeting, revealing God's glory through the right arm of the gospel. Kahit alam po natin yung right arm of the gospel is the health message, the health ministry, but this morning sa atin pong devotional, atin pong babasahin at pag-aralan, pagmuni-munihin po yung sinabi ng Panginoon noong 1901. Ayon po sa 327, paragraph 1, ito po ang sabi, to separate the health work from the great body of the work is not in His order. So, alam na po natin yung health message, health reform, at yung new start at iba pa mga term na ginagamit during my lecture. Titingnan po natin kung ano ang iba't ibang mga term na ginagamit. Kasama na po yung God's plan at iba pa. And then, ipapakita ko rin po sa inyo yung video clip tungkol po sa worldwide na medical work. Kasama po yung General Conference, pero hindi po gawain ng General Conference. Okay. So, sino po sila? Mamaya, abangan nyo po. To separate the great work, let's read again. To separate the health work from the great body of the work is not in His order, meaning it is not God's gospel order. So present truth, what? Present truth. And lahat po tayo, alam na po natin yung present truth. I hope so. Lies in the work of health reform as verily as in other features of gospel work. No one branch, when separated from others, can be a perfect whole. So, continue. When properly conducted, the health ministry, the health reform is an what? Entering wedge. And by God's grace, kakatapos lang po ng ating New Start seminar. By God's grace, ang inyo pong lingkod ang gumawa. At isa lang sa mga kapatiran natin doon na patuloy na nag-assist doon. Kapatid natin from Upper Room Fellowship Center at EHD or Adventist Hospital Davao. Now, doon po kami nag-held ng New Start Seminar sa Venice Hotel, Matina, Davao City. So, libre yung venue. It's free. The venue is free. The electricity, the water. At yung pong nasa Venice Hotel ay candidates for baptism. And then, I don't know if kung nandito po yung si Brother Dan, because one of his entrusted of God's soul to him, nandoon po yung isang, tawag nito, Norwegian, nakalimutan ko yung pangalan. So nag-attend po sila. And then, pasalamat po ako sa Panginoon dahil tawag nito, support po yun ng Adventist ng Upper Room. Sila ang nag-fund. At yung church pastor doon, first night ay nag-attend. So nag-render siya kasi mahilig sa music yun, ng trumpet, anong tawag niyan? Yung classical, ang dala niya ay saxophone. Magaling din yan si Pastor Handel. Okay, sinabi po dito, making a way for other truths to reach the heart. When the third angel's message is received in its fullness, health reform will be given its place, number 1, in the councils of the conference. So, ang dahilan kung bakit hindi po ako nakarating on time, supposed to be April 3, nandito po ako dahil itong Sabbath or last Sabbath ay mayroon pong
caravan baptism sa Royal Valley Adventist or Seventh-day Adventist sa church. And then wala pong pastor from Adventist Hospital Davao na nag-attend, so ako ang nila, in-entrust na sa akin. So yun, mayroon nag-emphasize yung pastor bago for the candidates for baptism. In-emphasize talaga yung health reform. So si Pastor Ligario, I don't know kung kilala niyo po siya. And then na-meet ko na, first time pa lang na-meet ko yung mga district pastors doon. Kasi doon lang ako palagi sa Adventist Hospital. So yung work ko doon, by God's grace, yung gawain ng Panginoon para doon ay nagbigay ng Bible study within the hospital. So doon po sa mga, mostly yung mga non-SDAs. Ang dami, more than 0.5% or 50% na non-SDAs na nag-work sa Adventist Hospital. Okay. So, pangalawa, yun pong health reform ay bibigay in its place in the councils of the conference. Number 2, in the work of the church. And number 3, in the home. And number 4, at the table. And number 5, in all the household arrangements. Bakit po yung health reform? Kasama po ito. Akala po natin ay nasa misa lang, sa lamisa lang, on the table, health reform, pero kasama po all the household arrangements. What is health reform? By the way, is it all about, para lang po ba sa pagkain? Marunong tayo mag-combine? At ano po ba ang batayan natin sa Bible? The proper combination of foods. O baka lahat po tayo nasa spirito ng hula na lang. Kailangan po even the proper combination of foods ay nasa Bible. Now, the last part sa quotation ito, then, so emphasize po natin yung salitang then. Meaning, the result of all this. The right arm, the health reform, will serve and protect what? The body. Praise God. That is gospel order. And ito po ang patuloy. But while the health reform, health work, as its place in the promulgation of the third angel's message, its advocates must what? Must not what? In any way strive to make it take the place of the message. Now, the question is, what is the message? So, definite. Alam naman po natin yung message. Kailangan po i-review po natin. So, ito po another quotation from 80, page 77, paragraph 2. The medical missionary work is to be what? To the work of the church as the right arm to the body. Okay. So, let us to emphasize this article to the body. Bakit po to the body? Ito of the gospel or the body. So, actually, mga kapatid, tama naman po ito. But, dito sa quotation na ito, what does it mean? Ano po bang ibig sabihin dito? The right arm to the body. Okay. The third angel goes forth proclaiming what? The commandments of God. What? Memorize po natin yung Exodus chapter 20 verses 1, especially verse 3 up to 17 about the 10 commandments of God. But what is the significance bawat kautusan? Ano po? Lalo na po kung pag-usapan ay morality. So the 10 commandments is only the standard of morality and also the only standard for the true worship. The 10 commandments, lahat mga kapatid. So dito po, yung faith of Jesus. What is the faith of Jesus? And the medical missionary work is the gospel in what? Gospel in practice. All lines
Kailangan wala pong maiwan. All lines of work are to be harmoniously blended. So pagka blended po mga kapatid, may makikita po halimbawa lang. So nag-juice si Brother Elton ng tawag nito ng soy coffee. And then yung isa naman ay corn coffee. So pag i-blend po, ma-identify po ba natin, makita po ba natin kung alin po doon yung soy coffee at saka yung corn coffee. Pagka blended, tapos ito pa harmoniously blended, so kailangan ay talagang halo po talaga, blended. In what? Giving the invitation. What is this invitation? Ano pong invitation na to? Come, for all things are now ready. Now, ang tanong po, saan po ba ito? Dahil quoted po ito from the Bible, the question is, what verse? Ano pong verse ito? Luke 14, verse 17. Babasahin po natin, pupuntahan natin. Puntahan natin pong Lucas 14, 17. Umpisahan po natin yung 12. If you have if you have a Bible with you, pakibuksan niyo po ang Lucas 14, Luke chapter 12, verse 17. Before natin babasahin doon sa Bible yung Luke 14:17, uunahin natin yung 12. Ano po? So, para po sa mga hindi nakadala ng Bible, dito po sa ating screen, titingnan nyo po, English lang. Okay, sabi po dito, then, said he also to him that bade him. So, si Jesus, nagsabi din sa kanya, yung nagyaya sa kanya, na magpunta sa isang okasyon. So, sinabihan niya, make thou makest a dinner. Gumagawa po kayo ng kainan or dinner. Or specifically, tingnan po natin kung anong klaseng kainan to. Supper. So sa okasyon na yon, nagbibigay na ang ating Panginoon, nagbigay po ang ating Panginoon ng isang mensahe through the parable. At ano pong significance ng supper? Tandaan po natin yung last invitation ng Laodicea. Laodicea ay sa supper po yon. So, sa buong araw, ang supper yun ang last part ng kainan. Now, sabi po natin Panginoon, call. Sino pong tawagin? Sino po ang tatawagin? Not thy friends. Who are our friends? So, pagka mga friends po natin, Brother Elton, huwag nating tatawagin yon. Call not thy friends. Number 2, nor thy brethren. Who are our brethren here? So, kapatiran po tayo. Huwag nang tawagin yung mga kapatiran. Kasi alam na nila yun, dadalo din yun. Pero yung sino po ba ang tatawagin? Sabi ng Panginoon. Kaya nagpista po tayo ngayon. Number 3, neither thy kinsmen. Kahit yung mga kamag-anak. Then number 4, nor thy rich neighbors. Rich neighbors. Sino po bang rich? Hindi lang po literal. Higit po sa lahat ay Laodicea. Lest they also bid thee again, baka po naman sila ay yayaya sa iyo, and a recompense be made thee, at magbigay sila sa inyo ng gantimpala or balos kung sa Cebuano pa. Okay, kapalit. So, yun ang sabi ng ating Panginoon. Then, verse 13. But when thou makest, what? Fest. Call, sino ang tatawagin? Laodicea, din Brother Philemon, Laodicea, oh. Okay. Okay, di kapalit og pagkaon. The maimed, the lame, and, mas maliwanag po. Maliwanag po ba yung blind? Blind na nga, pero maliwanag. Maliwanag sa ating binasa. Pero pagka blind, hindi po nila makikita yon kahit nasa harapan.
Kaya sabi po ng isang kapatid natin na ganito rin ang ina-advocate at sinakabuhayan. Paano yun? Anong magagawa natin dito? Sabi ko, ganito talaga, katuparan ng hula. So, ito po ang sabi ng Panginoon next verse, 14. And thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Okay. So verse 15. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed, who are blessed, is he that shall what? And what is this bread? So sa New Start mga kapatid, ang N, alam po natin ay nutrition. Ano? So ano pong klaseng nutrition ang ating ituturo? Okay? In the kingdom of God. Yun po ang blessed. Verse 16, Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many. So, di basta-basta itong hapunan, mga kapatid. 17, And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are what? Now ready. Is it really ready? Para sa atin? Ready po ba? Yun ang ating itatanong sa bawat isa sa ating sarili. Let us only to ask our own selves, not the selves of others. Because according to 2 Corinthians chapter 12, verse 5, examine your own selves whether you are in what? The faith. What kind of faith? Faith to faith? Romans 1:17. What is faith to faith? The faith of Jesus. What is the faith of Jesus? Now, let's continue. So come, for all things are now ready. Yun ating idadalangin mga kapatid. Bawat isa sa atin, din yung ating family, at tayong lahat, ready. Verse 18. And they all, here's the problem. And they all, with one consent, began to make what? Excuse. What is ano po ba ang ating alibay o ating excuse? Ang ating mga, ano ba yung Tagalog excuse? Ha? So, isa lang ang excuse mga kapatid, pero in different ways. Titingnan po natin, kasi may tatlong binanggit ang ating Panginoon sa parable na ito. And what is the spiritual significance and application to us right now? So the first said unto him, I have both a piece of ground, and ano pong ibig sabihin ito sa spiritual? So yung una pala, ang kanyang alibay, bumili ako ng piece of ground, piece of land, and I must needs to go and see it. I pray thee, have me excused. Okay. So, bawat salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag po nating kakalimutan. Mayroon po mga spiritual significance. Even though siya ay nagsasalita o nagsalita po ng physical truth, but there is also a spiritual truth in it. Now, sabi po dito sa verse 19, And another said, next of first, then another, I have both 5 yoke of oxen. Ano naman po ito sa spiritual? What is oxen? Kung sa Cebuano pa, unsa man? Ha? Okay. Unsa may espirituhanong kahulugan ni anang turo nga baka? Ngano mang dili siya bay? Unsa ba ang baka sa pagtuon sa sanctuary? Now, I have both 5. Bakit po 5? Okay. So bakit po 5 foolish and then 5 wise virgin? Yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have what? Me excuse. Another one. Number 3, verse 20. And another said, I have,
married a wife. So, ano pong spiritual significance dyan? What is the spiritual significance? I have married a wife, and therefore, I cannot come. So, verse 21. So the servant came and showed his Lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, "Go out quickly, not hindi po pabagal, quickly into the streets." Where is the street? Nasaan po ba itong streets? Spiritual. And lanes of the city, and bring in hither the poor. What else? The maimed and the halt and the blind. Oh, dadalhin na natin yung blind. So, kanina, wag nating invite. Pero sabi ng Panginoon, dalhin mo na lang. Kahit mga Laodicea yan, invite mo. Verse 22. And the servant said, "Lord, it is done, as thou hast commanded. And yet, what? There is room." Uy, may lalagyan pa. Bakit po ganyan? Okay. So, verse 23. And the Lord said unto the servant, what? Go out into the highways. So, nasaan po yung highways? The spiritual. And hedges. Nasaan po? Where is the hedges? In spiritual application. And compel. Pipilitin niyo sila. Compel them to what? To come in. O parang character of Satan tong compilation. Compel. Like the angels during the time of Lot. They hold the hands of, okay, come. Compel them to come in. That, where? Not my house, not your house, not our house, but the house of the Master, the house of God, the house of the Lord. My house may be what? Filled. Where is the house of God? Right now. Sa anong church? Ayaw ko na sa big churches. Ganito, ganyan. Dito na lang ako pagdating doon sa home church, gulo-gulo din nila. Ayaw ko dito. Kaya hindi ko talaga makalimutan yung one of our brother na nag-testimony doon po sa Lilos na litong-lito po siya. He was confused. Dahil daming mga grupo na napuntahan niya, magulo rin. Okay. The question is, where is the house of God? Now, may be filled. Next, the last one, last verse. Kayo na po magbasa ha, the whole chapter as possible. Please, I would like to encourage to each one of us to read the whole chapter in Luke 14. Now, there are dami po mga katotohanan doon po sa Luke 14. Now, tuloy po tayo. For I say unto you, sabi po ng Panginoon, that none, what? None of those men which were bidden shall taste of, sad to say, sabi ng Panginoon, my supper. How about us mga kapatid? God forbid. Now, kailangan po ang proper application po nito. Dahil pag hindi po natin ito maunawaan, madamay po ang lahat. Dahil ang karakter ni Satan ay dadamayin po lahat. Okay. So mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon Jesus, yung mga tinawag, yung mga in-invite, wala pong isa sa mga tao na yun na bidden shall taste of my supper. So, let us to emphasize this, my house, my supper. Pero dahil po ay short lang ang ating morning devotional or devotional message, kaya actually mayroon po tayong mga group dynamic, mayroon ba? Brother Jim, may ganyan, mga discussion. Doon na lang po tayo mga kapatid para ma-express, mapalabas po natin yung nais po nating itatanong, and then yung ating i-contribute, i-participate. So, huwag po natin kalimutan na isa lang po, the whole Bible from Genesis to Revelation. Dahil
ah, sa Old Testament, sabi po ng ating Panginoon Jesus, John 5:39, all lahat po they testify of me. So lahat ng nakasulat sa Old Testament ay nagpapatotoo kay Jesus Christ. Wala pong iba. And then the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, especially the revelation of Jesus Christ, Revelation chapter 1 verse 1. And ang spirit of prophecy ay yun ang patutuo nino po. Kang kinsa, whose testimony? The spirit of prophecy is the what? Testimony of Jesus Christ. Kaya lahat ay praise God. Nakita ko yun. Nascan ko kanina. Maganda po yung praise God, yung program. Yung reminders sa mga speakers, facilitators. Kailangan si Kristo lang itataas po natin. Dahil yun po ang tawag nito. Yun po ang laman ng bawat salita ng Panginoon ay Jesus Christ. Kaya huwag po nating kakalimutan na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let us always to remember, if we study the Word of God, the word itself, from the original tongue is logos. The thought. So, ang ating titingnan yung thought sa salita na yon. The question is, yung ating binabasa at pinag-aralan, yung ating binahagi, what is the thought behind that word? Kung sa paaralan pa ng sanlibutan, kailan ang titingnan natin yung between the lines. That is the proper, yun ang correct comprehension or understanding, reading between the lines, contextual study. So, ang makikita lang po natin mga kapatid ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat salita. Yun ang ating ililecture tungkol po sa God, revealing God's glory in New Start presentation. Pero hindi po ako magle-lecture ngayon ha. So kung may time pa po. At yung K-text po natin sa buong lecture, actually this lecture mga kapatid, makakuha po natin in 1 week. 7 days po talaga ito. Pero dahil late na po ako at pangalawa ay kailangan makapagsalita ang lahat as possible. So i-concise ko po ito in our presentation. So in advance, pakibasa niyo po ito, John 6 verses 53 up to 57. Dahil ito'y nagtuturo po sa atin, ayon po sa patutuo ni Jesus, tungkol po sa the truth of our physical nature and also the truth of our spiritual nature. Dual po ang application po dito sa talatang ito. So, atin pong mapapakinggan ang mga pag-aaral na ito during the lecture. At ang ating pinakagagamitin natin na patutuo ni Jesus ay ito pong Conflict of the Ages book number 3. Wala pong iba, Desire of Ages. Hanggang dito lang po yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating morning devotional. At purihin po ang Panginoon ang ating napag-aralan ngayon. Ito po ay introduction of the introduction. Sa lecture natin, sorry po ha. Kasi sa lecture po natin ay ang ating tatalakayin ay introduction, pero doon po tayo magtatapos sa introduction. So, lahat po ay introduction. Kailangan ang makita po ng Panginoon sa atin, tayo na ang gagawa, hindi lang sa introduction. Lahat ng mga theory is only introduction. Now, so purihin ang Panginoon. Please pray for this lecture and then may God bless us all.